Kakalabas ko lang ng kulungan matapos masentensyahan ng 7 taon dahil sa pagla-livestream ng pagnanakaw ng puntod. Nag-open ako ng app at napagtripan ko lang sabihin ng linyang. Hanapin ang dragon, hatiin ang ginto, masdan ng palikulikong bundok. Bawat liko ay isang pagsubok. Sinong mag-aakala na dahil doon, susugurin ako ng National Security Bureau sa harap ng marami. Ang leader nila ay si Zhang Le. Ang unang bungad niya sa akin ay, marunong ka bang tumukoy ng eksaktong lokasyon ng mga sinaunang libingan? Naghihinala kasi ang ahensya namin, na may isang sinaunang sementeryo sa ilalim ng ginagawang airport sa Nancheng. At hindi namin makita-kita kung saan ang tamang pasukan nito. At sa panig ng mga kontraktor, mahigit 10 trabahador na ang namamatay ng walang malinaw na dahilan. Wala ring magawa ang mga eksperto sa arkeolohiya. Matagal na nilang pinag-aralan ito, pero wala silang mahanap na kahit anong clue. Sabi nila, tanging ang sining lang ng mga dalubhasang magnanakaw ng puntod. Ang makakapagturo sa pasukan ng libingang ito. At nakita nila sa internet na kakasalita ko lang tungkol dito sa livestream ko. Medyo nalito talaga ako, nang mapunta ang kaluluwa ko sa katawang ito. Ang orihinal na may-ari ng katawang ito, nakulong lang naman dahil nag-livestream ng pagnanakaw sa sementeryo para sumikat sa internet. Kung ikukumpara sa akin na isang master ng Northern Faction sa pagnanakaw ng puntod, nakakahiya siya. Sinira niya ang pangalan ng mga tunay na profesional. Sa nakaraang buhay ko, galing ako sa angkan ng mga eksperto sa mga sinaunang libingan. Pagbabasa ng feng shui, pagtukoy ng lokasyon, at paglusob sa mga puntod. Walang bagay na hindi ko kabisado. Medyo nakuha ko na ang sitwasyon. Gustong ayusin ng National Security Bureau ang isyong ito sa harap ng publiko. Para patigilin ang mga chismis tungkol sa mga multo, at para maituloy na ang paggawa ng airport. Tatanggapin ko na sana ang trabaho, pero biglang nagiba ang ihip ng hangin sa mga comments sa livestream ko. Mga sir, huwag naman kayong kumapit sa patalim. Kung maghahanap kayo ng feng shui master, yung mapagkakatiwalaan naman sana. Si Old Jin, wala namang alam yan dyan. Nang makita ni Zhang Le ang mga comment na galing ako sa loob, agad niyang chinek ang background ko. Napasinghap siya sa gulat at sinabing, Kuya Chin, baka kailangan ko na lang humanap ng ibang paraan. Pasensya na sa abala, hindi ako sumagot. Biglang lumitaw sa kamay ko ang isang sinaunang compass. Bumulong ako ng isang oras ayon. Hanapin ang dragon, hatiin ang ginto, masdan ng palikulikong bundok. Bawat liko ay isang pagsubok. Ang saradong pinto ay may 8 patong ng panganib, na hindi makakatakas sa batas ng yin at yang. Biglang napatigil sa paggalaw si Zhang Le. Baka sa matinding gulat sa mga mata niya. Marunong nga talaga kayong tumukoy ng sinaunang libingan. Hindi ako direktang sumagot. Pagkatapos ng lahat, wala naman ako sa Nancheng. Kailangan talaga ng personal na pagsusuri sa mismong lugar. Pero napangiti ako. Hindi lang ako basta marunong. Ako yata ang pinakamagaling na eksperto sa larangang ito. Ang kultura ng pagtuklas ng mga puntod sa mundong ito ay milya-milya ang layo sa nakaraan ko. Kung sasabihin kong pangalawa ko, walang maglalakas loob na ang kininang unang pwesto. Bahagyang kumunat ang noon ni Zhang Le. Walang tigil pa rin ang pambabatikos sa mga comment. Master of Archaeology ako, nandito ako. Huwag ka nang umarte, tanda. Ano bang pinapalabas mo? Sir, kung hindi ako nagkakamali, gumamit ang kinuha ninyong feng shui master ng pamamaraan ng paghanap sa dragon at pagmamasid sa daloy ng tubig. Pero na-stop siya sa mismong pagtukoy ng eksaktong lokasyon. Bago niyo patagin ang bundok na iyon, may isang lawa sa mismong pinagsasalubungan ng dragon veins, tama. Nang makita ng feng shui master ang lawa, natuwa siya at pinahukay niya kayo sa direksyong iyon. Kalahating buwan kayong naghukay, pero wala kayong nahanap kahit ano. Tama ba ako? Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Eksaktong-eksakto. Nanlaki ang mga mata ni Zhang Le, baka sa matinding pananabik sa mukha niya. Sa isang iglap, sumabog ang mga comments sa livestream. Hala, tumama nga siya. Baka tsamba lang yan ah. Walang sabi-sabing iniharap ko ang camera sa screen ng computer ko. Nakabukas doon ang isang napakalinaw na mapa ng hilagang bahagi ng Nancheng. Nagbago na ang panahon, kahit wala ako mismo doon. Pero kitang-kita naman sa mapa. Ang mga taong kinuha ninyo, nalinlang lang ng isang ilusyon na ginawa ng may-ari ng puntod. Ang tubig sa lawa na iyon ay hindi talaga daanan ng dragon. Ang dragon vein na ito ay may 25 patong. Ang bundok na nakapaligid ay isang makapangyarihang dragon. Paanong gagamit ng malabong tubig ang isang malakas na dragon bilang gabay? Biglang natahimik ang livestream. Halos malaglag ang panga ng lahat sa gulat. Sobrang tuwa namang nagsalita si Zhang Le. Kuya An, ang galing ng pagsusuri mo. Pakiusap, pumunta ka naman dito sa Nancheng National Security Bureau. Kung kailangan ako ng bayan, hindi ako magdadalawang isip. Pumayag agad ako. At tamang-tama naman. Tumunog ang sistema sa isip ko. Nakakumpleto ka ng isang pagpapaliwanag tungkol sa feng shui. Lumagpas na sa 100,000 ang nanonood sa livestream. Makakatanggap ka ng isang gintong treasure chest. Mga nakuha mong pabuya, Kilin Bloodline, ang Black Gold Ancient Sword, at 10 beses na mas mabilis na pagbalik ng lakas. Pagkakita sa 3 pabuyang lumabas sa isip ko, natigilan ako. Ang galing talaga ng timing ng sistemang ito. Kinabukasan, nagsuot ako ng itim na hoodie. Kinuha ko ang Black Gold Ancient Sword mula sa system space at binalot itong mabuti sa isang tela. Sinukbit ko ito sa likod ko. Biglang nagiba ang aura ng buong pagkatao ko. Naging malamig at seryoso. Paglabas ko pa lang, nakita ko agad si Zhang Le na nakatayo sa pintuan. Nakanganga habang nakatingin sa akin. Kuya An, tara na. Ipinagmaneho niya ako at dumiretso kami sa pansamantalang kampo ng Nancheng North National Security Bureau. Sa labas ng tent, may isang grupo ng mga taong kanina pa nag-aabang.
3 propesor at 4 na estudyante ang nasa gitna ng kumpulan. Sa tabi nila ay may 7 security personnel na kumpleto sa kagamitan. Professor, 2 oras na tayong naghihintay dito ah. Sino ba tong hinihintay natin at ang feeling VIP naman niya? Ang nagsalita ay si Chiming. At ang tinatawag niyang professor ay walang iba kundi ang iginagalang na haligi sa larangan ng arkeolohiya na si Academic Yan Jiang Wenfan. Kung hindi natin siya hihintayin, hindi man lang natin makikita ang pasukan ng puntod. Si professor nga, hindi ito masolusyonan. Sa tingin mo kaya ng iba? Galing ba siya sa ibang bansa? Bulong din ng isang babaeng estudyante sa tabi niya. Umiling lang si Academic Yan Jiang. Pumayag siyang maghintay hindi lang dahil personal itong siniguro ng hepe ng National Security Bureau, kundi dahil napanood din niya ang recording ng livestream namin ni Jiang Le. Alam niyang may ibubuga talaga ako. Inayos ni Professor Yang ang kanyang salamin at sinabing may pagkainis, huwag na kayong maging pabigat, sapat na yun. Sa kabilang banda, ang hepe ng National Security Bureau na si Jiang Tianzheng ay seryosong nagbibilin sa 7 security personnel. Maaaring maging mapanganib ang misyong ito. Kaya dapat ninyong siguraduhing ligtas silang lahat. Opo, sabay-sabay nilang tugon sabay saludo. Napakaseryoso ng paligid. Makalipas ang 2 minuto, lumitaw ang sasakyan namin sa dulo ng kalsada sa bundok. Biglang nagliwanag ang mukha ni Academic Yan Jiang. At agad siyang tumayo para salubungin kami. Nagngalit naman ang mga ngipin ni Chiming. Ang kapal ng mukha ng lalaking to na hayaan si Professor na salubungin siya. Tingnan lang natin kung mahahanap ba talaga niya ang daanan. Kuya Chi, ikaw mismo ang nagmakaawa para sa posisyong ito. Kapag may ginawa kang kalokohan, hindi kita mapapatawad. Kapatid na Chinping, pagkababa ko ng sasakyan, may narinig akong tumawag sa akin. Lumingon ako, at nakita ko si Academic Yan Jiang Wenfan na nagmamadaling lumapit sa akin. Nabanggit na siya sa akin ni Jiang Le sa loob ng sasakyan. Siya raw ang namunguna sa archaeological team na ito. Lumapit siya at mahigpit na kinamayan ako. Napakasinser ng tono niya, kapatid na Chinping. Matagal ko nang naririnig ang pangalan mo. Napaisip naman ako. 7 taon akong nakakulong sa madilim na kwarto, paano niya ako makikilala? Grabe. Ikinagagalak ko kayong makilala, Professor Jiang. Na-traffic lang sa daan. Pasensya na sa paghihintay. Nakaitim na hoodie ako ngayon. Matikas ang tindig, at maaliwalas ang mukha. Sa unang pagkikita pa lang, naramdaman ko na agad ang malagkit na tingin ng 2 babaeng estudyante. Nagpapalitan pa sila ng kinikilig na tingin. Mabilis kong pinasadahan ng tingin ng buong archaeology team. 3 matandang professor, at 4 na estudyante. Mga puro forma lang. Sa ganitong grupo, ang pagbaba sa puntod ay parang pagpapakamatay na rin. Ang mga halimaw at buhay na bangkay sa loob ng puntod, kayang-kayang tapusin ang buhay ng mga ordinaryong tao. Kahit pa may 7 security guard na nagbabantay, parang naglalakad pa rin sila sa manipis na alambre. Pero hindi na ako nagsalita. Una, kailangan ko ang suporta nila para pamunuan ng grupo. Pangalawa, baka may maitulong din sila sa loob ng puntod. Huwag na kayong mag-abala sa pagpapakilala, Professor Jiang. Sigurado akong mabilis din tayong magkikilala. Magalang kong tinanggihan ng alok niyang ipakilala sila isa-isa. Dumiretso ako sa harap ni Jiang Liuli. Anong pangalan ng binibining ito? Jiang Liusu. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Marunong ka bang mag-livestream gamit ang cellphone? Medyo nagulat siya. Nang tumango si Jiang Wenfan, kinuha niya ang cellphone na inabot ko. Kanina ko pa nabuksan ang livestream. Ang mga netizens na kanina pa naghihintay ay mabilis na dumagsa. Humarap ako sa camera at maikling nagsalita, mga kaibigan, nandito na ako sa hilaga ng Nancheng. Katuwang ang National Security Bureau. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang pagtukoy sa eksaktong lokasyon ng puntod gamit ang Feng Shui. Livestream natin ang buo ang pagpasok sa puntod ni Haring Chi. Malaking produksyon to, walang cut. Ayan na ang paborito nating streamer. Sa wakas, may magandang mapapanood na rin tayo. Sino yung ate na may hawak ng phone? Ang ganda niya. Agad na sumingit si Chiming para mangasar, mga pamahiin. Ang daming eksperto rito, tapos Feng Shui pa rin ang gagamitin mo sa paghahanap. Hindi ba nakakatawa yon? Baka nung unang panahon, uubray ang Feng Shui. Pero ngayon, nag-iba na ang anyo ng mga bundok at ilog. Ang paghahanap ng puntod gamit yan ay parang pagigib ng tubig gamit ang basket. Hindi ko sila pinansin. Nagsalita lang ako kay Jiang Le. Ay discuss mo sa mga professor ang 3 kondisyon ko. Pagkatapos, kinuha ko ang compass. Dinala ko si Jiang Liuli sa mataas na bahagi ng lugar. Mabilis na umikot ang karayom ng compass. Sa harap namin ay ang mga nagtataasang bundok, at sa gitna nito ay may isang anyo na parang natutulog na dragon. Pumikit ako para mag-focus at bumulong sa paghahanap ng dragon at ginto, suriin ang mga nakapaligid na bundok. Bawat patong ay isang harang. Biglang huminto ang karayom ng compass. Pabaling-beling ito sa 3 direksyon. Nagbago ang timpla ng mukha ko. Gumagalaw ang natutulog na dragon. Tila pigil hininga ang lahat sa livestream. Sunod-sunod na pumasok ang mga comments. Ang seryoso ng mukha ni Boss An. May problema yata. Totoo kayang tagapagmana siya ng mga Tomb Raider. Ayos ka lang ba? Salamat, ayos lang ako. Pumikit ako para mas maramdaman ang paligid. Pinasadahan ng isip ko ang buong kabundukan. Sa hilagang kanluran, ang mga tuktok ng bundok ay parang asul na dragon. Sa timog kanluran, ang magandang bundok ay hugis na kadapan na tigre. Sa mismong kanluran, gumagalaw ang natutulog na dragon. Sinasipsip nito ang enerhiya mula sa magkabilang gilid. Naintindihan ko na. Pagbalik namin ni Jiang Liuso sa kampo, biglang tumahimik ang lahat. Agad na nagtanong si Jiang Wenfan dahil sa kaba.
Kuya Chinping. Nahanap mo na ba ang pasukan? Sa bandang kanluran, mabilis kong sagot. Agad na naghiyawan ng lahat sa tuwa. Ngunit si Chiming ay biglang sumingit para sirain ang mood. Malay natin kung totoo yan o hindi. Baka pinagluloko mo lang kami. Sino man siya ng tingin ni Jiang Wenfan. Basta't madala mo kami sa libingan ni Haring Chi, ikaw na ang baalang mamuno sa buong grupo. Sige, kunin niyo na ang mga gamit niyo. At sumunod kayo sa akin. Ang grupo na binubuo ng 15 katao ay umakyat sa bundok ng Chenlong. Nanguna sa paglalakad ang security guard na si Yingyan, habang ang grupo ay nakaayos ng patusok habang sumusulong. Pagsapit sa kalagitnaan ng bundok, sumigaw ako. Tigil, habang nagtataka silang nakatingin sa akin. Kinuha ko ang luoyang shovel ni Professor Jiang at ibinaon ito ng diretso sa lupa. Pagangat ko nito, may kasama itong putik. Kinuha ko ang kaunti at sinuring mabuti. Ilang beses ko itong inulit, hanggang sa pagbaon ko ng pala. At pagangat ko, puno na ito ng putik na kasing pula ng dugo. Ano to? Nanginginig na tanong ng kilalang profesor. Sa buong buhay ko sa archaeology, ngayon lang ako nakakita ng lupang ganito kapula. Namutla sa takot si Chiming at hindi na makakilos. Tumingin sa akin si Jiang Liuli. Chinping, anong nangyayari? Tumayo ako, kalmado ang boses. Nasa ilalim ng bundok na ito ang libingan ni Haring Chi. Pero isa rin itong libingan ng pulang bangkay. Namutla rin si Professor Jiang. Libingan ng pulang bangkay. Ano bang mas nakakatakot, pulang bangkay o ordinaryong zombie? Huwag nga kayong manakot, ang araw-araw pa. May mga security guards naman tayo, ba tayo matatakot? Ako nga na nag-aral ng archaeology, ngayon ko lang narinig yung pulang bangkay. Kalmado akong nagpaliwanag. Ayon sa mga magnanakaw ng libingan, kapag ang lupa ay kulay pula. May gintong kasama ang bangkay, at binabantayan nito ang kayamanan. Ang ibabaw ng libingan ay nilagyan ng cinnabar, kaya naging kulay pula ang lupa. Sa mga libingan mula sa dinastiyang Qin at Han, kung saan pinakamatapang ang amoy ng cinnabar. Doon mismo nakatago ang libingan. Kaya tama, sa ilalim nito, nandito ang libingan ni Haring Chi. Pagkasabi ko nito, nakumpleto mo ang pagpapaliwanag tungkol sa libingan ng pulang bangkay. Lumagpas sa 510,000 ang nanonood sa iyong livestream. Nakatanggap ka ng gintong treasure box. Ang dami ng nanonood ay higit pa sa bilang ng mga followers ko. Mukhang pinupush ng platform ang livestream ko. Tinitigin ko ang gintong treasure box sa isip ko. At walang pag-aalinlangang binuksan ito. Binabati ka namin. Nakuha mo ang teknika ng espada ng pamilyang Yu, isang pang-grandmaster na sinaunang martial arts. Automatiko na rin naiugnay ang super smartphone. Pagtingin ko sa mga nakuha kong reward, labis akong natuwa, kahit na mayroon na akong 1,200 puntos ng lakas. Wala naman akong tamang kaalaman sa martial arts para magamit ito ng maayos. Ngayon, sakto itong pinunan ng sistema. Ang teknika ng pamilyang Yu ay malakas at mabagsik, bagay na bagay sa aking lumang itim at gintong espada na tumitimbang ng 160 jin. Kung hindi ko alam kung paano gamitin ito, daig pa ng patpat na panggatong ang espadang ito sa kamay ko. Tungkol naman sa super smartphone, noong unay nagtaka ako. Kaya tinanong ko ang sistema, para saan ba itong cellphone na ito? Pagpasok mo sa libingan, mahina ang signal at madaling maubos ang battery. Madaling maputol ang live stream, pero sa superphone na ito, siguradong laging full bar ang signal. Unlimited ang battery, waterproof, at shockproof pa. May night vision pa ito. Sa pagmamadali natin, hindi ko talaga na-i-consider ang mga ganitong bagay. Agad kong isinanib sa katawan ko ang Grandmaster level na Ancient Martial Arts at ang combat style ng pamilya Yu. Tapos na ang integration. Sa isang iglap, umagos ang umaapaw na lakas at napakaraming combat skills sa buong katawan ko. Parang ipinanganak na akong marunong nito. Kung magpapakita man ang Snow Lion na yan ngayon, kampante akong mapapatamba ko yun sa isang tira. Isa lang naman itong hantom na may bubong na cinnabar, di ba? Nakakatakot lang pakinggan ang pangalan. Kapatid na Chinping, dahil libingan pala ni Haring Chi ang nasa ilalim. Saan tayo dapat dumaan para makapasok sa libingan? Napilitan akong ulitin ang babala ko. Kailangan nating maghanda ng husto. Malamang ay naging mga zombie na ang mga bangkay sa ilalim. Totoo bang may zombie sa mundo? 2,000 taon na ang nakalipas. Anong naging zombie? Malamang abo na ang mga buto niyan. Oo nga, ilang dekada na akong nag-archaeology. Pero wala pa akong nakikitang bangkay na naging zombie. Puro pamahiin lang yan. Nagpalakasan pa ng loob ang lahat, at lalo patuloy silang na-hype. Natawa na lang ako. Gusto ko sanang magbigay ng babala. Pero parang lalo ko pa silang ginanahan. Chinping, ano ba talaga yung Snow Lion? Isang uri ba yon ng maliit na hayop? Tinatamad na akong magpaliwanag pa. Kahit anong sabihin ko, hindi naman maniniwala ang mga taong hindi pa nakakakita nito. Sabi sa livestream comments, nagyayabang na naman online ng misteryosong silawan. Hoy, kumakain ako ng fresh meat zongzi ngayon eh. Sino ba kasi ang hindi pa nakakaubos ng zongzi mula nung Dragon Boat Festival? Huwag nga kayong mag-iba ng topic. Nakarating na kami sa target na lokasyon. Nagutos si Jiang Wenfan na magumpisa na, habang ang bagal-bagal ni Chiming na nag-assemble ng luoyang shovel. Chiming, ikalat mo ang mga sundalo ng Special Forces para magbantay. Mag-iwan kayo ng 50 square meters na safety zone. Kailangang pahilig pa kanluran ng paghuhukay, huwag pababa. Kami ang mga profesional dito. Ngayong nahanap na ang pwesto, dapat sa amin na kayo makinig. HMPH, Chiming, si Chinping ang leader natin. Ang utos niya ay utos ko rin. Napangiti ako ng palihim.
Dati, sinabihan niya pa si Jiang Lin na huwag na akong isama dahil pabigat lang ako, tapos ngayon biglang nagbago ang isip niya. Sakto, isasama ko siya sa loob para mabigyan siya ng leksyon ni kamatayan. Pagkalipas ng 2.5 minuto, nagpapetex-petex pa rin si Chiming. Habang ako, mag-isa lang, pero nakahukay na agad ng isang bilog na butas na kasya ang isang tao. Hala, tao pa ba to? Sabi sa livestream comments, bakit mukhang butas ng Tomb Raider ang hinukay niya? Hindi lang mukhang butas, butas talaga yan ng mga Tomb Raider. Swak na swak sa trabaho ni Lauan. Ang bilis niya kasing maghukay. Para siyang human bulldozer, siguradong nakahanap lang yan ng malambot na lupa. Isa pala siyang Tomb Raider. Mabait sana kaso mukhang walang pinag-aralan. Kumunat ang noo ni Jiang Liuso, halatang pinaplano na kung paano bubugbugin ng lalaking to pag uwi nila. Alam ko pa namang Sunday champion ang babaeng to. Sabi pa sa livestream comments, ang tindi rin ng bungangan ng taong to ah. Mabuti na lang at may batas, kundi pupuntahan ko talaga yan at sasampalin ng malutong. Buisit, boom, binasag ko ang mga pulang laryo sa bubong ng libingan at biglang nagliparan ng napakaraming alikabok. Mabilis akong tumalon palabas ng butas habang nakasunod sa akin ang makapal na usok ng alikabok. Agad kong tinakpan ng ilong at bibig ko sa Beatrice. Pero si Chiming na nakatalong ko sa hindi kalayuan, napakabagal ng reaksyon niya. Nabulunan siya't namula ang buong mukha sa sobrang pagubo. Grabe, napakagaling talaga ni kapatid na Chinping. Paano naging posible yun? Ang bilis naman nagka-signal. Ihanda niyo na ang mga lubid. Hintayin munang umikot ang hangin bago tayo bumaba. Makalipas ang ilang sandali, nakapag-ayos na ang buong grupo. 3 heavy assault vanguard sa unahan, 4 na locksmith sa likuran. Nasa gitna at binabantayan ng archaeological team. Pagpasok sa pasilyo ng food offering area, niliwanagan nila ang buong paligid gamit ang mga flashlight. Nasaan na ba tayo? Hindi ba't hinahanap natin ang daan papasok? Kung sa main door tayo dadaan, kailangan nating tibagin ang napakataas na pintuang bato na sinelyuhan ng tunaw na bakal. Iniwas tayo ni Chinping sa pinto. May ibubuga rin pala ang batang to. Pero ngayong nasa loob na tayo ng libingan, kami naman ang kikilos. Teka. Ito ba ang battle map ni Haring Chi? Sabi sa kasaysayan, sumama raw si Haring Chi sa pananakop ni Emperor Gaozu, at palaging nananalo kahit dehado sila sa dami ng kalaban. Ipinapakita ng mga mural na to ang buong buhay niya. Nakinig ang lahat sa paliwanag habang manghang-mangha sa mga nakaguhit sa dingding. Parang bumalik sila sa nakaraan. Samantala, sa livestream comments, sulit na sulit ang makita ito ng sarili kong mga mata. Ang galing talaga ng dinastiyang Han. Ang husay magpaliwanag ni Professor Jiang. Kakalabas ko lang ng trabaho, ang ganda agad ng palabas. Biglang nagbago ang estilo ng mural, naging nakakakilabot at nakakatakot. Hindi tulad ng maliliwanag na kulay kanina, ang mga sumunod na guhit ay halos kulay asul-berde at itim na lang. Ipinapakita rito ang mismong pamumuno ni Haring Chi sa pagsakop sa Nanyo at ang malagim na labanan sa loob ng 10 araw at 10 gabi. Nakakapanindig balahibo, inabot ko ang kamay ko, at hinaplos ang magaspang at lumang mural sa harap ko. Ano, may napansin ka bang mali? May problema ba sa mural? O baka na-hypnotize lang ang mga mata natin? Walang problema sa mural, nakikita lang natin ang mga sarili natin na nakaguhit dyan. Siguro dahil ito sa pinhole imaging. Lumingon si Jiang Liuso, at eksaktong nakita niya sa pader sa likuran ng lahat na may nakasinding isang ruy oil lamp. Ang apoy nito ay may halong pula, dilaw, at mapusyaw na berde, sumasayaw na parang apoy mula sa impyerno. Ito ang ruy oil lamp. Pero hindi ko alam kung yung ilaw ba o yung usok, ang dahilan kung bakit hindi natin ito agad napansin. Chinping, kung pinhole imaging nga ito. Dapat baligtad ang hitsura natin dyan sa mural, di ba? Simple lang, 2 beses ginamit ni Haring Chi ang pinhole imaging. Binaligtad niya ulit ang imahe gamit ang isang nakabaligtad na estatwang bato. At gumamit din siya ng masalimuot na mekanismo para i-print ang mga hitsura natin dyan. Ibig sabihin, matagal nang nakaguhit sa mural ang mga lubad at bato. At tayong mga pumasok lang sa libingan ang nadagdag dyan. Comment sa livestream, ang talino. Naiinggit ako sa utak mo. Kaya pala 17 taon itong ginawa. Sa pasilyo pa lang, ang dami ng patibong. Pero ano bang sense ng ginawa niyang to? Mas maganda sana kung naglagay na lang siya ng mga pana bilang patibong. Comment ng isang archaeologist, ang may-ari ng libingan at ang mga Tomb Raider, parang naglalaro lang ng chess. Hindi matatakot ng mga pana ang mga magnanakaw, pero ang mga pro-Asia, oo. Ito ang huling babala ng may-ari ng libingan. Kapag hindi pa kayo umalis, mas marami pang patibong sa unahan. Biglang naintindihan ng lahat, pero nagkagulo naman ang mga comments sa livestream. Comment sa livestream, putep, naaawa pa kayo sa mga sinaunang tao. Kung nakakakita pala sila ng hinaharap, ano pa bang kailangan nila? Immortalidad, pinhole imaging. Umatake na naman yung mga nakalimutan ko ng lesson noong grade 8 ako. Maraming netizens ang nagsabing umatras na lang sila at hindi na rin minaliit ng archaeological team ang libingan ni Haring Chi. Kakapasok pa lang sa pasilyo, pero ganito na agad katindi ang mga patibong. Hindi na namin alam kung anong naghihintay sa unahan. Pinagmasdan ko silang lahat, mabibigat ang mga mukha. Sa totoo lang, gusto ko na silang umatras. Para man lang mabuhay sila. Ako na lang ang mag-isang papasok sa libingang ito. Nanginginig ang mga binti ni Chiming, nagdadalawang isip kung aatras ba siya. Namimiss na niya ang pagsusulat ng mga papeles sa laboratorio, pero dahil walang sino man ang gustong umurong. Wala siyang nagawa kundi piliting sumunod. Dahil walang gustong umalis. Mula ngayon, sumunod kayo sa mga utos ko. Huwag kayong hahawak ng kahit ano.
Kuya Chinping, susunod kami sayo. Sabay-sabay na tumango ng may determinasyon ng iba, at nagpatuloy sa paglakad. Wala na mga nakapintang larawan sa magkabilang gilid ng pasilyo, kasing itim ng tinta ang mga dingding. Para bang tahimik na sinasabi ng may-ari ng libingan, ang mga taong ito, ayaw daanin sa santong dasalan. Gusto pa sa santong papasan. Sa ganitong sitwasyon, bumalatang matinding takot sa kanilang lahat. Naglakad pa sila ng halos 100 metro, hanggang sa wakas, nakita na rin nila ang labasan ng pasilyo. Kakabuntong hininga pa lang ng lahat, nang biglang may mangyari. Si Chiming, parang may natapakang patibong. Lumubog ang baldosa na may kasamang malakas na lagitik. Kaskas, boom, umalingaw-ngaw ang tunog ng mga bakal na kumakayod sa sahig. Bigla akong lumingon. Nakita ko ang isang trosong may kapal na 3 metro, tinutusukan ng higit sa 10 tansong poste na 1 metro ang haba at kasing laki ng binti. Mabilis at nakakatakot itong gumugulong palapit. Ang mga tansong poste ay nababalot ng makapal na kalawang. Parang mga sandatang nakakalason na siguradong magdudulot ng tetanos. Naku po, nakamamatay na tanso. Nagkagulot nagtakbuhan ng lahat, kulang na lang ay humiling silang tinubuan pa sila ng 2 paa sa kakamadali. Walang patid ang paghabol ng troso sa likuran nila, habang unti-unting lumalapit ang dulo ng pasilyo sa unahan. 80 metro, 50 metro, 20 metro. Ibinuhos na ng lahat ang huling hibla ng kanilang lakas. At bago pa man sila maabyutan ng troso, nakalabas sila ng pasilyo. Pero, mas nakakakilabot ang bumungad sa kanila sa loob ng silid ng libingan. Sa gitna ng malawak at bakanteng silid, may isang kabaong na bato, at walang kahit anong lagusan palabas. Hindi pa man sila nakakapag-isip, biglang bumagsak ang mga nakahilig na batong slab sa magkabilang gilid. 2 kasing laking troso na may mga tansong poste ang napakabilis na gamulong palapit. Tumakbo kayo sa unahan. Nagkandara pa ang lahat sa pag-iwas at pagtakbo. Nagkabanggaan ang 3 dambuhalang troso. Nagkabaon-baon ng mga tansong poste sa isa't isa. Napakadelikado nang nangyari, dahil lang sa pagtapak sa isang baldosa. Napaaktibo ang sunod-sunod at patong-patong ng mga nakakamatay na patibong. Kung hindi lang luma at kinakalawang ang makinarya kaya mabagal itong gumana. Pagpasok pa lang sana namin sa silid, handa na dapat bumarurot ang mga troso sa gilid. Wala man lang sanang ay tatirang oras para makaiwas kami. Seryoso at madilim ang mukha ko. Kanina lang, parang pinapaalis pa tayo ng may-ari ng libingan, tapos ngayon, biglang naglabas ng nakakamatay na patibong. Talagang hindi biro ang mapanganib na libingang ito. Chinping, may naiisip ka ba? Umiling ako at hindi sumagot. Magkaibang-magkaiba ang kusa kang papasok sa silid ng libingan, kaysa sa puwersahan kang itataboy papasok ng mga patibong. Ibig sabihin kasi ng ikalawa, kontroladong-kontrolado ng may-ari ng libingan ang bawat kilos natin. Hindi tayo napatay ng unang patibong, dahil hinahanda lang tayo para sa pangalawang atake. Kahit anong halimaw o kababalaghan pa ang nasa unahan, wala na tayong atrasan. Hinaranggan na ng 3 dambuhalang troso ang dinaanan natin. Wala kaming magawa kundi magpahinga muna kung nasaan kami. Sumabog ang livestream. Nagkagulo ang mga comments. Hala, anong nangyari? Bakit biglang may 3 trosong humahabol sa kanila? Sino ang nakatapak sa patibong? Umamin na, nakakakilabot naman ang kabaong na yan. Sa mural ng Propecia, isa yung kabaong nagawa sa batong niebe. Parang awan nyo na, huwag ninyong bubuksan. Captain Guyang. Pakibantayan ninyong mabuti ang kabaong na yan. Baka nga may batong niebe sa loob niyan. Huwag po kayong mag-alala, Academic Yanjang. Itataya naming magkakapatid ang buhay namin. Para lang protektahan kayo, inakay ni Jiang Wenfan ng iba para maingat na suriin ang buong silid ng libingan. Pero napansin nilang pare-pareho lang ang lahat ng batong pader. Mayroon lang 1 pulgadang bitak sa gitna. Kuya Chinping, saan ba tayo dapat dumaan? May mga daanan sa likod ng mga pader na ito. Pero isa lang ang pwedeng daanan, siguradong patay tayo sa iba. Namutla ang lahat sa takot. Isa sa 7 lang ang tsansa nila. Nang paatras na sana ang lahat, nagumpisa akong gumanggit ng orasayon. Hanapin ang dragon, hatiin ang ginto, tingnan ang kabundukan. Bawat pag-ikot ay isang harang, at ang mga harang na ito ay may 8 matitinding panganib. Hindi ito lalabas sa yin, yang, at bagwa. Nakikita ko sa isip ko ang isang compass. Nakatapat ang bagwa sa 8 pader, ang pasukan ay ang kabayo. Ang kabayo ay ang trigram ang li, ang daga na makakatagpo ng kabayo ay ang kan. Ang tupa na makakatagpo ng kabayo ay ang kun. Li sa itaas, Jen sa ibaba, lilito ang pintuan ng buhay. Ang tigre ang pintuan ng buhay. Bigla kong iminulat ang mga mata ko. Naglakad ako papunta sa isang pader, at tama nga, may bitak ng bato roon. Kuya Chinping, nahanap mo na ba ang daan palabas? Oo, nahanap ko na. Pero para mabuksan ang pader at makapasok sa daanan, kailangan pa natin ng isang susi. Sinundan ng tingin ng lahat ang daliri ko, at napatingin sa kabaong na bato. Bigla silang namutla, Kuya Chinping. Ang ibig mong sabihin, nasa ilalim ng kabaong ang labasan. Matagal nang nag-aarkeologo si Professor Jiang. Kaya natural lang na narinig na niyang may mga libingan na gumagamit ng mga bangkay sa loob ng kabaong. Para itago ang daan papunta sa pangunahing silid. Professor Jiang, nagkakamali po kayo. Ang pintuan ng buhay palabas ay nasa likod talaga ng batong pintong iyon, pero ang susi para mabuksan iyon ay nasa loob ng kabaong na ito. Ito rin ang pangatlong patibong na inihanda ni Haring Chi. Tiningnan ko ang mga namumutlang mukha nila. Bumigat ang hangin. Sobrang linaw ng tunog ng paglunok sa loob ng libingan. Ang pagbukas ng kabaong na ito ay parang pagbubukas ng blind box. Walang nakakaalam kung kayamanan ba ito o isang dagwang bangkay. Kung isa nga itong dagwang bangkay, kahit na mapatay pa ito ng baril. Sinong makakasiguro na hindi makakagat ang magbubukas nito?
Naglakad ako palapit sa kabaong na bato. Lumayo kayo. Ako na ang bahala. Gulat na nakatitig si Chiming sa dambuhalang kabaong. Ikaw lang mag-isa. Ang takip niya ay hindi bababa sa 700 kilo. O baka gusto mong tulungan ako? Ay, huwag na. Ikaw na lang. Walang reaksyon ng mukha ni Jiang Liuso. Itinaas niya ang kanyang cellphone at itinutok ang camera sa mukha ni Chiming. Sumabog bigla sa ingay ang livestream. Ha. Ang duwag talaga ni Chiming. Ang cute-cute talaga ng campus crush natin. Ang galing talagang kumuha ng nakakatawang reaksyon. Tama ba ang narinig ko? Magbubukas mag-isa si Old Chin ng kabaong. Kung magagawa niya yan, magla-livestream ako na kumakain ng tae. Hay nako, nandito na naman ang nagpapapansin. Kahit ang mga nagbabantay na special forces ay nagulat. Isinukbit ni Guyang ang kanyang baril sa likod. Kuya Chinping, tulungan na kita. Hindi na kailangan. Itutok niyo ang mga baril niyo kapag may gumalaw sa loob ng kabaong. Paputukan niyo kagad. May gusto sana siyang sabihin pero pinigilan niya ang sarili. At sa huli ay umatras din. Sariwa pa sa isip nila ang nakaukit na propecia kung saan mamamatay silang lahat. Lumapit ako sa kabaong na bato. Gawa ito sa purong marmol. Puno ng mga nakaukit na orasayo ng takip nito, parang may pinipigilan na kung ano. Habang sinusuri ko iyon, tahimik na lumapit si Jiang Liuso. Nakatutok na ang kamera ng cellphone niya sa takip ng kabaong. Paglingon ko, saktong nagtama ang paningin namin sa kumukurap niyang mahahabang pilikmata. Bakit ka nandito? Kung saan ka magpunta, susunod ako. Para sa livestream task. Ang sipag mo naman. Pumikit ka, baka matakot ka. Inilapat ko ang kamay ko sa kabaong, ramdam ko ang pag-alab ng dugong kilin sa katawan ko. Sumabog ang 1,200 puntos ng lakas ko. Ang takip ng kabaong na may bigat na 700 libra ay parang 20 librang dumbbell lang sa akin. Nga ang lahat, natauhan lang sila nang basta ko nalang itinapon sa lapag ang takip ng kabaong. Boom! Sa sobrang lakas ng pagbagsak, umabot hanggang tawa ang alikabok. Doon na natapos ang lahat ng pagdududa nila. Sumabog sa dami ng comments ang livestream, habang ang mga tao naman sa loob ng libingan ay automatikong napatras. Umatras si Liuso, si Profesor Jiang naman, pinagpapawisan na ng malamig. Pigil hiningang nakatutok ang 7 gwardya. Pero makalipas ang ilang sandali, walang anumang gumalaw mula sa loob. Chinping, ano ba talagang nasa loob? Nanginginig ang boses ni Profesor Jiang. Walang madugong bangkay. Isang kagalang-galang na bangkay lang na nakasuot ng baluti ang nandito. Napakalaki ng bangkay, nasa mahigit 2 metro ang tangkad nito. Siguradong isa ito sa mga general ni Haring Chi na nagbabantay sa libingan. Sayang nga lang, bukod sa isang tansong espada, wala nang iba pang gamit sa loob ng kabaong. Kinuha ko ang espada para suriin. Tsaka lang lumapit ang iba para makiusyoso. Malamang, ito ang general ng katimugan. Pero base sa mga patakaran noon, hindi siya dapat kasama sa mga isinama sa libingan ng hari A. 2,200 taon na mula pa noong dinastiyang Han, pero bakit hindi naagnas ang bangkay na to? Bukod sa nangingitim na balat, parang buhay na tao pa rin siya. Kunin niyo na ang espada niya at ibalik na ang takip ng kabaong. Hayaan na natin siyang manahimik. Tumango ako, pero agad kong hinugot ang espada at itinutok sa leeg ng matandang bangkay. Balak ko sana siyang pugutan ng ulo para hindi na siya bumangon. Chinping, anong ginagawa mo? Pugutan ng ulo para hindi maging zombie. 2,000 taon na ang bangkay na yan na hindi naagnas. Napakalaki ng halaga niyan sa pag-aaral natin. Pagmamakaawa pa ni Profesor Jiang. Umalis muna tayo rito, tapos ipaubayan na natin sa National Security Bureau ang paglipat nito sa museo. Hindi yan babangon. Binalik ko ang espada at natahimik na lang ako. Ilang dekada na silang nag-archaeology, pero hindi pa sila nakakakita ng bangkay na nabuhay. Kahit anong sabihin ko, hindi rin naman sila maniniwala. Kaya tumahimik na lang ako. Dinala ko sila sa pader na nasa direksyon ng Yin Tiger at isinaksak ang tansong espada sa siwang ng bato. Trak, umingay ang mekanismo hanggang sa bumaon ng buong espada aabot sa palso ko. Pag-ikot ko ng espada para buksan ang mekanismo, isang malakas na pagyanig ang umalingaw mula sa pader. Unti-unti itong umatras. Napakahusay. Ilang dekada na akong naguhukay, pero ngayon lang ako nakakita ng ganito. Mabuti naman, isang hakbang na lang, mas mapapalapit na tayo sa libingan ni Haring Chi. Isang daanan na may 5 metrong lapad ang bumungad sa amin. Nakahinga na sana ng maluwag ang lahat. Pero bigla akong napalingon. Isang nakakapanindig balahibong lamig. Ang hamampos mula sa likuran ko. Nakita ko na lang na ang nangingitim na bangkay mula sa kabaong. Ay bigla na lang nakaupo. Diyos ko po, halimaw. Sunod-sunod na putok ng baril ang agad na bamalat sa matandang bangkay habang pilit itong bumabangon. Pero dahil sa dami ng bala, napilitan itong bumagsak pabalik sa loob. Agad namang pinotektahan ng mga gwardya ang mga tao sa likod nila. Nakahinga ng maluwag si Profesor Jiang. Halatang tuwang-tuwa siya na nagdala siya ng mga gwardya rito. Walang talabang mga bala sa kanya. Buhay pa siya. Naghihintay lang siyang umalis tayo. Imposible. Nakita mismo ng 2 mata namin na bumagsak na siya, Chinping. Hindi ka ba makatanggap na naagawan ka ng eksena, kaya kailangan mo pang gumawa ng palusot para lang magpasikat? Kapatid na Chinping, kahit na hindi pa siya patay. Dumiretso na lang kaya tayo, at umalis na dito sa silid ng puntod na to, hindi ba mas maigi yun? Ang iingay, sinaman ko sila ng tingin. Biglang natahimik ang 2, mga nagmamarunong. Kapag umalis tayo, susundan tayo ng sinaunang bangkay na yan. Nasa dilim ang kalaban, samantalang tayo ay nasa liwanag. Kapag may naiwang mag-isa, doon siya aatake. Hinugot ko ang tansong espada mula sa pader na bato.
Mauna na kayo, pupugutan ko lang siya ng ulo. Kapatid na Chinping, hayaan mo na ang mga gwardya ang gumawa niyan. Susubukan pa sana akong pigilan ni Professor Jiang, pero marahan akong lumundag. At lumapag sa gilid ng kabaong na bato. Binuka agad ng sinaunang bangkay ang kanyang bibig at akmang kakagitan ng binti ko. Mabilis kong ini-atras ang kanang binti ko para umiwas, at sa sandaling iangat niya ang kanyang ulo. Isang napakalakas na sipa ang pinakawalan ko. Sa sobrang lakas ng puwersa, tumilapon ng buo ang katawan niya sa ere. Tumalon din ako pataas, at iwinasiwas ang tansong espada diretso sa leeg niya. Mahirap na sanang makaputol ng buto ang kinakalawang na espadang iyon. Ngunit sa napakabilis kong pagtaga, isang itim na bagay ang bumagsak sa lapag. Bumagsak din ng malakas ang katawan nito. Napalunok na lang ang lahat ng nakasaksi sa nangyari. Sa wakas, nakahinga na rin ng maluwag ang lahat. Bigla namang sumabog ang mga komento sa livestream. Grabe, isang banat lang. Astig, may ganyan ka palang galawan, pre. Nagkagulo ang mga manonood, pero hindi pa rin makumbinsi si Chiming. TSK, nakatsyempo lang naman siya kasi binugbog na yan ng mga gwardya kanina, Kung ako yun, kayang-kaya ko rin yun no. Sayang, ang sikreto ng sinaunang bangkay na hindi naagnas sa loob ng 2,000 taon, nasira na. Kung hindi pinugutan ng ulo ang sinaunang bangkay mo, paniguradong ulo mo ang pupugutan yan. Aalis na sana ako, nang may isang malaking asol berdeng Pyldores. Datanggam ulong mula sa baluti ng bangkay. Bigla kong naintindihan ang lahat. Walang dagwang bangkay sa loob ng puntod na ito, dahil ang general na sumaikop sa timog na ito, hindi ininom ang Pyldores. Sinuwi niya ang utos ni Haring Chi. Kaya naman, tinapakan ko at dinurog ang batong Pyldores. Umalis ako nang hindi man lang lumilingon pabalik. Naiwan namang nakatulala si Professor Yang sa mga durog na piraso sa lapag. Natigilan siya sa kinatatayuan niya. Kahit nang hinayang si Professor Jiang, wala na rin siyang nasabi. Walang sino man ang umasa, na mabilis na magte-trending ang livestream na ito. Special effects lang yan, di ba? Bilis, tumawag kayo ng eksperto. Ang gwapo naman ni Kuya. Sobrang gwapo niya. #sinaunang puntod, hindi ito gawa-gawa lang. I search nyo yung Inception. Ilusyon lang yan, pre. 700 Jin na bato. Ilusyon lang yan, di ba? Opisyal ko nang dinedeklara, siya na ang asawa ko. At sa patagang suporta ng mga autoridad. Nanguna ang mga video sa trending ng lahat ng platform. Kasabay nito, umalingongaw sa isip ko ang notifikasyon ng sistema. Mabuti na lang at kasama ko ang opisyal na pangkat ng mga arkeologo. Kundi, matagal na sigurong naban ang livestream ko kung nagsolo lang ako. Bumalik tayo sa loob ng puntod. Panay pa rin ang sip-sip ni Chiming kay Guyang. Kapitan Go, buti na lang pala at nagpaputok kayo ng baril. Pero hindi man lang siya pinansin ni Guyang. Malinaw kay Guyang kung ano ang totoong nangyari. Nang tangkain akong kagatin ng bangkay na yun. Napakabilis ng kilos nito, hindi man lang ito nadaplisan ng mga bala nila. Napahiya si Chiming kaya bumulong ito, porke may hawak na baril, akala mo kung sino na. Kapag nakalabas tayo dito, wala ka man lang karapatang harapin ako. Samantala, nilapitan naman ako ni Professor Jiang para magtanong. Kapatid na Chinping, papunta sa pangunahing puntod ang daang ito, hindi ba? Oo, sa ngayon, ito lang ang nag-iisang daan natin. Kahit suungin pa natin ang kamatayan, wala tayong magagawa kundi ang tumuloy. Dahil sa takot ni Chiming na baka maunahan at sa kagustuhang bumida. Nagmamadali siyang umabante, Professor, ako na po ang mangganguna. Huwag kang pumunta dyan, may patibong ang pasilyo. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang nagturo ng daan, tapos ngayon sasabihin mong may patibong. Ang paghanap ng daan ay hindi nangangahulugang walang panganib. Hindi na ako nagpaliwanag pa. Bumaling ako at pinulot ang helmet ng general, saka ko ito inihagis sa pasilyo. Umalpas ang napakaraming palaso mula sa itaas, at sa isang iglap, naging parang parkupino ang helmet. Napasinghap ang lahat, kapatid na Chinping. Paano mo nalamang may panganib? Ang paghuhukay ng kabaong ng iba ay parang pagpatay na rin sa may-ari nito. Hindi sila titigil hanggat walang namamatay. Kaya mag-ingat kayo, mula ngayon, kapag wala akong pahintulot, walang sino man ang pwedeng humawa kahit ano. Kundi, bahala na kayo sa buhay nyo. Tahimik na tumango ang lahat, at sumunod sa akin papasok muli sa pasilyo. Ibang-iba ang pasilyong ito kaysa sa bungad. Sobrang dilim ng mga pader na bato sa magkabilang gilid. Walang kahit anong ukit o disenyo, at puro mga banga at tapayan lang ang nakatambak sa sulok. Habang lumalayo kami, lalong kumikipot ang daanan. Makalipas ang 3 minuto, lumingon si Guyang na nasa pinakaunahan. Wala nang daan, isang pader na bato na lang ang nandito. Pero may butas sa ibaba. Tumingin sa akin si Jiang Wenfan. Hinihintay ang desisyon ko. Ito na ang ligtas na daan. Bumaba na tayo. Buo ang tiwala ko sa mga hula ko. Naglabas ng lubid si Guyang at ipinatali ito sa katawan ng bawat isa. Para hindi kami magkahiwa-hiwalay. Nang makatali na ang lahat, isa-isa na kaming dumausdos pababa sa butas. May narinig akong bamulong. Wala naman sigurong panganib dito sa loob, no? Ang kipot ng butas eh. Kung sakaling may masasamang elemento sa ilalim, hindi ba't parang kusa na tayong nagukay ng sarili nating libingan? Parang inali natin ang mga sarili natin, isa-isa. Hindi nagtagal ay nakaubaba na ang lahat. Isang matapang na amoy nang nabubulok ang samalubong sa amin. Binuksan ni Chiming ang kanyang headlamp at agad nitong naiilawan. Datang 12-12 ng gagamba na kasing laki ng palanggana na nakasabit sa itaas. Kakaiba ang mga kulay nito. Papasigaw na sana siya nang mabilis kong patayin ang ilaw niya. At tinakpan ko ang kanyang bibig. Tanga, kapag gin-icing mo sila, ikaw muna ang uunahin kong patayin para gawing pain sa mga gagamba nang makatakas kami. Mga higanteng Guilian spider yan.
Sobrang tindi ng kamandag ng mga yan. Nakakaparalisa yan, at umaabot sa 40 kilometro kada oras ang bilis nilang manghuli. Malamang ay inalagaan ito ng Haring Chi para bantayan ang libingan. Hindi ko inaasahang ganito sila karami. Nanlamig ang buong katawan ni Chiming. Hindi na siya ng ahas pang umimik. Nagsitaasan ng mga balahibo ng lahat dahil sa takot. Nagtatago sila tuwing umaga, at sa gabi lang nangangaso. Gaanan niyo ang mga hakbang niyo at dahan-dahan tayong lumabas. Sa gitna ng dilim, umaasa lang kami sa mahinang liwanag ng ilang luminous stones para makita ang daan. Bigla na lang, isang nakabaligtad na gagamba ang dumausdos pababa ng 1 metro dahil pumitid ang sapot nito. Eksaktong lumapag ang gagamba mismo sa puwitan ni Chiming. Sa sobrang takot ni Professor Yang na nasa likuran niya, halos mapigil nito ang sariling paghinga. Pero wala man lang kamalay-malay si Chiming. Professor Yang, sa ganitong sitwasyon ba naman? Huwag niyo nang hawakan, ang puwet ko. Gumiling-hiling pa siya na parang naghahanap ng sakit ng katawan. Biglang umulan ng komento sa livestream na nagrereklamong paimbestigahan yan. Si Professor Yang at Chiming. Gumigiling pa ng puwet sa ganitong oras. Naghihintay ang lahat na makita ang magiging reaksyon niya kapag lumingon siya. Pati si Jiang Liuso, halos hindi na mapigilan ng pagtawa. Sa wakas, naramdaman ni Chiming na may mali, at dahan-dahan siyang lumingon. Halos himatayin siya sa sobrang takot. Pumikit siya at tahimik na nagdasal sa lahat ng santotan nito. Pagdilat niya, nandun pa rin ang nakakatakot na gagamba. Ramdam na ramdam niya ang hininga nito sa puwet niya, sobrang lapit. Nanginginig ang boses niyang humingi ng tulong, Professor Yang. Gumawa po kayo ng paraan para paalisin to. Pero mismong si Professor Yang ay hindi na alam kung paano ililigtas ang sarili niya. Paano pa siya makakakilos? Kaso, ang pinaka-nakakapagtaka, nakatulog yung gagamba sa mismong puwet ni Chiming. Kakataas pa lang ni Guyang ng baril para asintahin ito. Nang pigilan ko siya, kapag nagpaputok siya ngayon, siguradong madraigising silang lahat. Walang makakaligtas sa atin kung sakupin tayo ng 12-12 ng gagamba. Kung ako lang sana mag-isa, kaya ko silang patumbahin ng walang gallows. Pero may kasama akong 3 propesor at 1 babae. Hindi ko masisigurong ligtas ang lahat. Bala ko sanang unahin silang ilikas. Tapos babalikan ko na lang si Chiming. Kaso, biglang may mahaba at malakas na utot na bumusag sa katahimikan. Naparami yata ang kain niya ng patani kaninang tanghali. Pati si Professor Jiang, hindi napigil ang mapamura. Tang na naman, Chiming. Ang baho, biglang gumalaw ang galami ng gagamba. Damilat ito at galit na kumagit. Napasigaw sa sakit si Chiming. Dahil doon, nagising ang buong pugad. 12-12 ng nakakakilabot na berdeng mata ang sabay-sabay na kuminang. Nagbagsakan ng mga gagamba mula sa mga sapot nila. Nakatitig sa amin ang mga malalamig nilang mata. Agad kong sinuntok at pinasabog ang ulo ng gagamba sa harap ko. Talsikan ng mga katas nito. Nataranta ang iba at ginamit ang mga bag nila para panangga sa ulo. Hinahampas-hampas pa rin ni Chiming yung gagambang nakakagat sa puwet niya, pero wala itong epekto. Ano pang tinutungangan niyo dyan? Buksan niyo ang mga flashlight, magpaputok kayo. Isang suntok ko lang, tumilapon ang gagambang nakapulupot sa kanya. Mabilis na pumalibot ang lahat para protektahan si Jiang Liuso. Biglang nagliwanag ang buong kuweba dahil sa mga military flashlight. Nakakasilaw ang tindi ng ilaw. Mauna nang umatras ang archaeology team. Kami na ng security team ang bahala rito sa likod. Nakapatay pa ako ng 2 gagamba, pero paglingon ko, nakadapa lang sa sahig ang mga propesor at ang mga babae. Nakahawak sa ulo at hindi gumagalaw. Ang hirap-hirap humanap ng buwelo, tapos magtatago lang kayo dyan para hintayin ang katapusan nyo. Biglang napasigaw ang isang tauhan ng security. Parang maltong umatake ang isang gagamba. Kinalmot ang kanang kamay niya hanggang sa magkasugat-sugat ito. Professor, mamatay na ba tayo rito? Hindi, mabilis kong kinalas ang lubid sa katawan ko. Nagdudugo na nga ang puwet nitong si Chiming, pero nagmamagaling pa rin. Chinping, anong binabalak mo? Iiwan mo kami para iligtas ang sarili mo. Sa isip niya, kahit mamatay siya, kailangan damay din ako. Bamahan ng komento sa livestream. Walang ginawang mali ang buong team. Sarap sa ampela ng 2 beses nitong si Chiming. May paulan na nga ng bala, ba't di pa kayo tumatakbo? Tatakas ba ng mag-isa si Boss Chin? Paano ka naman makakapag-explore ng libingan kung ganyan ang mga kasama mo? Sumasobra na si Chinping. Hindi ba natin sila matutulungan? Guyang. Palabasin niyo na sa kuweba ang grupo. Ako na ang may iwan para harangin sila. Dahan-dahan kong hinugot ang itim at gintong espada sa likod ko. Nung una, ayokong gisingin ang mga gagambang Guilian na ito. Dahil baka mapahamak ang grupo. Pero ngayong may nasugatan na, wala na akong dapat ipag-alala. Ngayong araw, padadanakan ko ang dugo nila na parang ilog. Ang misyon natin ay protektahan ng grupo. Chinping, kakayanin mo bang magpaiwan mag-isa? Sumabog din sa ingay ang mga nanonood sa livestream. Akala ng lahat ay tatakas si Chinping. Pero may iwan pala siya para harapin ang mga ito. Putik, ang angas ng espadang yan. Kakayanin kaya ni Chinping. Hindi nga tinatabla ng baril ang mga gagambang yan eh. Pero grabe, ang angas ng forma niya sa paghawak ng espada. Ako ang leader dito. Utos ko ito, bahala kayo kung hindi kayo aalis. Pinalibutan kami ng siksikan at napakaraming gagambang Guilian. Nanlamig ang aking paningin, hinigpitan ng aking kanang kamay ang paghawak sa espada, at sa isang iglap, sumulpot ako sa harapan ni Chiming. Nagulat ang lahat, sa sobrang bilis kong iyon, kahit ang mga gagamba ay hindi makasabay. Estilo ng pamilya Yu, hiwang biyak bundok.
Lumayas na kayo. Malakas ko siyang sinipa, bilang ganti na rin sa walang preno niyang bunganga. Napangiwi si Chiming sa sobrang sakit. Hindi na nagatubili pa si Jiang Liuso. Hinailan niya ang kanyang ama at pinamunuan ng pagtakas ng grupo. Nang makarating sila sa bungangan ng kuweba, lumingon siya sa akin. Bakas sa mga mata niya ang matinding pag-aalala. Hala, totoo ba to? Professor Jiang, umalis na talaga ang security team. Professor Jiang, paano lalaban si Chinping? Sana walang mangyaring masama sa kanya. Sunod-sunod na pumasok ang mga komento, kasalanan to lahat ng gagawang si Chiming eh. Hawak ang aking itim at gintong espada, tumayo ako sa gitna ng kuweba. Wala akong naramdamang takot kahit nakaharap ko ang 12-12 ng gagambang Guilian. Gamit ang aking ancient martial arts na pang-grandmaster na sinabayan pa ng matapang na estilo ng pamilya Yu at dagdagan pa ng kapangyarihan ng dugong kilin. At nang lakas kong umabot sa 1,200 points. TSK, parang mga walang kwentang basura lang ang mga gagambang ito sa paningin ko. Isang gagamba ang naunang sumagpang sa akin, pero mabilis akong umiwas patagilid. Paalang kong iwinasiwas ang itim at gintong espada, at direktang hiniwan ng pati ang katawan nito. Tumalsik ang berdeng dugo nito. Ilang gagamba pa ang biglang umatake mula sa magkabilang gilid. Gamit ang dulo ng aking mga paa, tumalon ako ng mataas sa ere. Kuminang ang talon ng espada, at sa isang iglap, naputulan ng ulo ang mga gagambang iyon. Nagpatuloy ang kislap ng espada sa loob ng kuweba. May ilang gagamba ang nagtangkang sumalakay mula sa itaas. Pero binaligtad ko ang hawak sa espada at mabilis na tinarak ang tiyan nito, bago ko ibinaon ng malakas sa pader na bato. May mga gagamba namang bumuga ng lason, pero mabilis akong umiwas na parang isang anino. Pamatak ang lason sa sahig at nag-iwan ng tunog na sumisirit, unti-unting tinutunaw at bumubutas sa mga bato. Sa wala pang 10 minuto, naubos at napatay ko na ang lahat ng gagambang Guilian sa loob ng kuweba. Napuno ang lapag ng mga nagkalat na katawan ng gagamba. Umagos ang berdeng dugo sa buong paligid. Mas lalong bumaho ang paligid. Pinunasan ko ang mga naiwang dugo sa aking espada. At samandal sa batong pader para magpahinga. Makalipas ang ilang sandali, nakarinig ako ng mga yabag mula sa labas ng kuweba. Bumalik sina Guyang at Jiang Liuso. Nakaupo ako sa isang bato habang nagpapainit sa tapat ng ginawa kong apoy. May nakatuwag din ditong ilang gagambang Guilian na malapit ng maluto at sumisirit pa ang mantika. Oh, bakit kayo bumalik? Mamamatay na kami sa sobrang pag-aalala, tapos nandito ka lang pala at nagba-barbecue. Putik, puro katawan ng gagamba ang nakakalat dito oh. Teka, di ba may lason ng mga gagambang Guilian? Ang lason ay protina. Kapag niluto sa matinding init, masisira ito kaya mawawala na ang lason. Ano, gusto mo ba ng isang tuhog? Kuya Chinping, baka naman tinakat mo na silang lahat pauwi. Kumagit ako ng karne ng gagamba at kalmadong nagsalita. Hindi naman, may natira pang ilan na hindi na natin kaya. Tumakas doon sa butas sa itaas. 666. Kalma lang. Kumagit ng paunti-unti si Jiang Liuso mula sa likod na binti ng gagamba. Nalaman niyang hindi pala ito lasang manok gaya ng sabi ko, kundi mas parang piniritong malambot na alimango. Malutong sa labas, malambot sa loob. Habang inunguya, mas lalong sumasarap. Chinping, paano mo ba nilinis ang mga gagambang ito? Sigurado ka bang gusto mong malaman? Una, bubunutin mo yung mga pangil na may lason, tapos bubuksan yung talukap. Tatanggalin mo yung mga parte na hindi nakakain, tapos pipigain palabas yung mga laman loob mula sa tiyan. Sa huli, puputulin mo yung mga tinik sa binti. Ay, oo nga pala. Guyang, lalaki pala yung nakain mong gagamba. Nakalimutan kong tanggalin yung ano niya. Biglang nasuka-suka si Guyang. Umalingaw sa buong kuweba ang malakas na tawanan namin ni Jiang Liuso. Nakakaramdam ako ng kakaibang saya, parang hindi kami nasa loob ng mapanganib na libingan ni Chiwang. Kundi parang nagkakampang lang sa labas ng bayan. Baliw na baliw rin sa kitatawa ang mga nanonood sa livestream namin. Hoy, huwag ninyong kalimutan na nasa libingan tayo ni Chiwang ha. Grabe, ang ganda talaga ng ngiti ni Jiang Liuso. Nakakagutom palang manood. Teka lang, yung hawak ni Chinping, tuyong chili powder na may halong asin. Ngayon lang ako nakakita ng taong pumunta sa libingan na may dalang ganyan. Chinping, baka pwede mo pa akong linisan ng 3. Gusto ko sanang iuwi para kay Papa at kay Sit Ian. Walang problema, sayang din naman kasi kung mabubulok lang ang mga katawan na ito dito. Mas mabuting pakanabangan na natin. Sumali na rin si Guyang sa paglilinis ng mga gagamba. Hindi nagtagal, nakapaglinis kami ng mahigit 10 malilinis na gagambang Guilian. Pagbalik namin sa pahingahan ng archaeological team, agad kaming sinalubong ni Professor Jiang. Kuya Chinping, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sinipa-sipa ko yung lalaking tuwid na tuwid pang nakahiga, si Chiming. Nahimatay siya dahil sa lason kaya hindi pa siya magising. Natuwa pa naman ako sa wala. Inayos ni Professor Jiang ang kanyang salamin. Gulat na gulat siyang nagtanong. Yung mga hawak nyo ba, mga gagambang Guilian yan? Oo, ginawang inihaw lahat ni Chinping. Pagkatapos litsanin sa matinding init, nawala na ang lason, malutong at lasang manok. Sit Ian, tikman mo oh. Tatalaga bang nakakain ito? Ngayon lang ako nakakita ng taong pumunta sa libingan na may dalang ganyan. Chinping, baka pwede mo pa akong linisan ng 3. Gusto ko sanang iuwi para kay Papa at kay Sit Ian. Walang problema, sayang din naman kasi kung mabubulok lang ang mga katawan na ito dito. Mas mabuting pakanabangan na natin. Sumali na rin si Guyang sa paglilinis ng mga gagamba. Hindi nagtagal, nakapaglinis kami ng mahigit 10 malilinis na gagambang Guilian.
Pagbalik namin sa pahingahan ng archaeological team, agad kaming sinalubong ni Professor Jiang. Kuya Chinping, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sinipa-sipa ko yung lalaking tuwid na tuwid pang nakahiga, si Chiming. Nahimatay siya dahil sa lason kaya hindi pa siya magising. Natuwa pa naman ako sa wala. Inayos ni Professor Jiang ang kanyang salamin. Gulat na gulat siyang nagtanong. Yung mga hawak nyo ba, mga gagambang guwelian yan? Inihaw lahat yan ni Chinping. Matapos ihawin sa matinding init, nawala na ang lason, ang lutong, lasang manok. Si Tian, tikman mo to. Pwede ba talagang kainin to? Tikman mo para malaman mo. Mas masarap pa to kaysa sa mga Russian biscuits. Wow, masarap nga. Nang makita nilang may unang sumubok, naglapitan na rin ng iba at nagagawan sa mga inihaw na gagamba. Kahit si Professor Jiang ay hindi napigil ang tumikim, at panay ang papuri niya rito. Maya-maya pa, dahan-daang nagkamalay si Chiming. Inihaw na gagamba, yung puwet ko. Ay, hinimati na naman siya. Hay nako, ang lalaking to talaga. Habang pinagmamasdan ko ang mga tao sa paligid, naisip ko sa sarili ko. Nagsisimula pa lang ang mga panganib sa libingan ni Haring Chi. Mas magiging mahirap pa ang tatahakin nating daan.